Mahilig kami ng barkada sa mga road trip tuwing walang pasok. Noong huling trip namin, napagdesisyonan naming pumunta sa probinsya ng Tarlac para mag-camping sa isang lugar na sikat sa kanilang talon. 4 kami sa sasakyan. Ako, si Benji na driver, si Mika at si Rhea. Pagdating ng hapon, nagsimula na kaming maglakbay. Masaya pa kaming nagkukwentuhan habang binabaybay ang mahahabang kalsada. Ngunit habang papalapit kami sa lugar, napansin naming unti-unting nagiging kakaiba ang paligid. Wala nang masyadong bahay at ang mga ilaw sa poste ay papalayo na ng papalayo. Parang mali atang dinaanan natin, sabi ni Rhea habang tinitingnan ang mapa sa cellphone niya. Walang signal sagot ko naman. Sinubukan naming bumalik pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, pabalik-balik lang kami sa parehong kalsada. Halos 1 oras din kaming nagpagala-gala sa lugar nang mapansin naming may isang maliit na karatula sa gilid ng kalsada. Nakasulat ito sa lumang pintura, bawal pumasok. Baka naman shortcut lang to, sabi ni Benji. Nagpasya siyang tahakin ng kalsadang iyon kahit paramdam kong hindi na tama ang ginagawa namin. Habang lumalalim ang gabi, bigla naming napansin na wala na talagang ibang sasakyan. Ang paligid ay tahimik na tahimik at ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang unti-unting yumuyuko papalapit sa amin. Bigla, nakita namin ang isang babae sa gitna ng daan. Nakatayo lang siya at nakasuot ng puting damit. Hininaan ni Benji ang takbo ng sasakyan. Tulungan kaya natin siya? Tanong ni Mika. Huwag na, baka delikado, sagot ko. Habang palapit kami sa babae, bigla siyang lumingon sa amin. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang mukha ay parang nabubulok na balat. Napasigaw kami at sa gulat, napaharurot si Benji sa pagtakbo. Muling naging tahimik ang loob ng sasakyan. Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin sa loob ng kotse. Paglingon ko sa likod, nakita kong naroon ang babae. Nakaupo sa pagitan ni Mika at Rhea, nakangiti ng malaki. Andyan siya! Sigaw ko. Halos mabaliw sa takot. Huminto si Benji sa gitna ng kalsada. Sabay-sabay kaming tumalon palabas ng sasakyan. Naglakad kami ng naglakad. Hindi alintana kung saan kami mapadpad. Hanggang sa makakita kami ng lumang bahay at doon na naghintay ng umaga. Kinabukasan, binalikan namin ang sasakyan kasama ang ilang taga-baryo. Ngunit nang makita namin ito, wala nang babae. Pero sa upuang iniwan niya, may natitirang bahid ng dugo. Simula noon, hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung anong lugar ang napuntahan namin o kung paano kami nakaligtas.